Ibinahagi ng mga guro na naninilbihan tuwing eleksyon ang kanilang kwento at sakripisyo. Samantala, ipinamahagi na ng COMELEC ang honoraria para sa mga guro sa Calabarzon na nagsilbing electoral board. Narito ang report ni Paul Hernandez. Tuwing panahon ng eleksyon, hindi sila guro sa mga estudyante para magturo ng leksyon. Pero sunog kilay rin sila sa mga bagay na dapat intindihin bago pa man ang botohan. Hindi biro ang tungkulin, bawal magmintis. Puyat at pagod ang tinitiis na tinatapatan ng tapang sa anumang posibleng mangyari sa takbo ng halalan. Sa gaya ni Teacher Arlene na higit 2 dekada ng umaakto bilang electoral board, lahat daw bago para sa kanya. Minsan po nakakatakot. Meron pong pagkakataon, mga matagal na po yun, bata-bata pa rin po ako. Nakaranas po kami ng may pumutok po dun sa aming bahagi dun sa may aming lugar. Tapos kami po ay kami po ay sinakay na sa 6x6 po ba yung truck? Kabi-kabilang reklamo rin ang kinaharap ng gurong si Simeon, pero tanggap niya raw ito bilang bahagi ng trabaho. Kalmabot dahil po hindi po pwede pag magalit yung butante, galit ka din, hindi po talaga kalmang-kalma dapat po ang mga Board of Electors. Ngayong araw, nakuha ng mga guro ang pinaghirapan sa magdamagang pagtupad sa tungkulin. Ayon sa COMELEC Batangas City, 2,046 na electoral board sa buong lungsod ang pagkakalooban ng honoraria. 5,500 pesos hanggang 8,500 pesos ang makukuha ng umakto sa halalan. Kaltas na ang buwis dyan. Malaking bagay ang halagang ito para sa mga guro. Bilang pandagdag po rin ng kaunti sa aming pangunahing pangangailangan. Na hindi naman nakaplano doon sa mga gastos na sa sweldo, di po yung magagamit natin po doon. Hanggang bukas ang itatagal ang distribution ng honoraria sa mga guro. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.